Hello mga mi! Ako nga pala si John, isang OFW dati sa Hong Kong pero ngayon nadidiskarte naman sa Pilipinas. Isasama ko nga pala kayo sa isang buong ganap namin sa isang araw na pagdidiskarte para mabuhay. Pag ganito nga pong mainit at wala naman masyadong customer, nakakapagwalis-walis tayo dito sa likod. Kaso nga lang may isang makulit na ninisira yung walis. Gusto niya gawing maliit lang para daw sa kanya. Ako naman ay nagmamadali na kaya hindi ko na inintindi. Ako umiyak, ayun susumbong na yun sa papa niya. Dito na nga pala namin sinusunog yung mga dahon. Wala kasi guys, dito naghahakot ng basura as in. Kaya ang tendency, isunog na lang natin. Sa lugar nyo ba, may naghahakot ng basura? Pagkatapos nga natin magwalis-walis, pakakainin naman natin yung batuta. Hindi kasi yung sumasabay sa amin sa umaga. Lalo na pag ayaw niya yung ulam. Kaya ayan, sa pilitan pa nga dahil talagang napakapihika ng batang ito guys. Pahirapan talagang makahanap ng masarap na ulam na magugustuhan niya. Ang ginagawa nga ni Papa Alim, pinapag-cellphone na lang para subo lang siya ng subo. Hindi na mamalayan ay mauubos na yung pagkain habang nag-cellphone. Naku, paano kung maalis yung cellphone kung ganito na naman? Ayan na nga, alas 3 na ng hapon. Yan pa lang yung tanghalian niya. Ito pala yung mga luto natin today. Ayan, meron tayong rayado or yung tulingan na ginataan. Meron tayong atay and yung ating hito. Meron tayong kung sari-saring pang-ulam dyan. Lutong bahay. At sila tatanong kung magkano naman daw ang 20 namin sa isang araw. Naku, huwag nyo nang itanong guys. Masasaktan lang kayo. Basta nakakalibre kami ng kain at may mga natutulungan kaming pamilya namin. Ayos na yun. So, ito yung pangalan ng ating kainan. Para maitiri sa kapatid ko, pupunta muna nga tayo sa bahay dahil hapon na. Naku po, ngayon lang ako makakaligo at makakapagligpit-ligpit. Ganitong oras talaga ako nagliligpit sa bahay kasi wala masyadong customer kapag hapon. So, tara na sa ating bahay. Ayan, dami nating sampay sa harapan. Mga tuwalya lang naman. Tapos na kasi tayo maglaba. Sa susunod na araw na naman tayo maglalaba. Magliligpit lang tayo. Tingnan ko lang kung makalat o nakapagligpit pa yung mga bata bago umalis sa school. So ayan na nga as usual. Yung lamesa namin naging patungan na ng kung ano-ano. Araw-araw na ginawa ng Diyos talaga. Hindi na wala ng laman yung lamesa. Pero ayos lang yan. Konti lang naman yung kalat. Hindi naman masyadong madami. At tingnan nyo naman itong lamesa namin at kusina. Tingnan natin kung marami na naman kalat. Itong bahay na to ay hindi na namin natirhan dahil lagi kami nasa taas. So uwi lang kami dito maliligo at matutulog. At ito na nga yung ating lababo. Naku, bakit anong nangyari sa mga toothbrush na yan? Aba, ay tama na ang daldal. Simulan mo na ang maglinis at ikay maliligo pa. At baka mamaya may kumain ay tatawagin ka na naman ni Papa Alden. Pero alam nyo, napakasaya sa puso and peace of mind ba yung naibibigay ng mga ganitong ganap na namimiss ng mga OFW. Ako namimiss ko talaga yung mga ganitong gawain nung nasa abroad ako. Yung maging nanay, housewife ba. At tayo mamimitas nga ng kalamansi na gagamitin sa taas. Kung meron na bang mga pwede na dito. Grabe, unlimited talaga mamunga tong tanim ko na kalamansi guys. Siguro 5 years na ito dito. Kasi yung ginawa yung bahay. Nung umuwi pala ako, nung galing ako ng Saudi na itanim ko ito. Kung hindi nyo nga na itatanong ay napakahilig ko sa mga halaman sa mga tanim-tanim. Pero wala na akong halaman ngayon. Puro na lang mga ganito. Yung mga mapapakinabangan, makakain natin kung baga. Ayan na yung ating talbos guys. Simula nung dumating ako, nagtanim tayo niyan. Siguro mag 1 month na rin yan kasi 1 month na ako sa Pilipinas. Mayan, may talbos na, may mapapakinabangan na tayo. Pero hindi siya masyadong red. Siguro kasi hindi naarawan masyado dyan. Pero yung sa kabila ay may red-red naman siyang dahon. After nga natin mamisita doon sa labas ay naligo na rin ako guys. Ganitong hapon ako naliligo talaga dahil sobrang grabing pawis sa umaga sa tanghali kapag nagtatrabaho ka sa taas. Mainit na kasi dito sa Pilipinas. Kaya huwag kakalimutang maglagay ng sunscreen kapag nandito ka dahil talagang kawawa yung balat mo. Hindi naman ito guys pampaputi. Ito ay protection lang natin para hindi tayo magkamilasma, ganyan. At kung ano-ano pang skin problems. Ayan na nga yung kapatid ko. Tingnan natin. Kasi nga sabi ko sa inyo natutuwa ako kapag may mga tanim-tanim. So ayan na. Cute ko nga daw tinitingnan ko, masarap nga sa mata talaga. So, meron siya ditong mint and yung basil, mga bagong bili. At itong mga halaman na ang sasarap talaga sa mata. Kapag may oras na ulit, ay magtatanim na ulit ako dyan naman sa ating bahay para meron tayong mga nakalagay sa labas na mga halaman. Ayan, ang tataba ng mga kamatis nga. Nilagyan niya syempre ng mga, halimbawa, dumi ng kalabaw, tapos yung mga ipa ng palay, ganyan, at matabang lupa. At ito ang ating starved apple or kaimito sa Tagalog ay sobrang daming bunga. Ayan nga, ang sarap at ang tamis. Baka gusto nyo ay pumunta kayo dito at kayo ang manguha. Grabe, ang hirap kuhanin guys. Pag bagsak, ayan, wasak. Lalo na kung wala ka nung pangkuha or pansungkit na may basket. Ayan, sobrang dami kasi naglalaglagan doon sa likod namin. After nga natin ay pumalik na ako dito sa kainan dahil may delivery ng soft drinks. Tapos, nag-deliver din ngayon yung toyo at ating suka. Magkano nga ba yan? 231 pesos guys, yung 2 galon. Mga 2 weeks yan bago maubos dito sa kainan. After that, merienda time naman tayo. Magkakape lang at saka biskwit habang wala pang nakain. Umalis kasi si Papa Alden at saka si Ella na bagong mga gising. Buti pa sila nakakatulog sa hapon. At ayan na nga, may customer na kaya mamaya na ulit.
Nag-init nga pala ako ng tubig guys. Pinapatay kasi namin yung dispenser kapag ganitong wala naman masyadong customer para tipidin tayo sa kuryente. Pagkabalik nga ni Papa Alden may dalang laing kaya ayan, tara nang pitasin. Anong pitasin? Hiwain? Hindi hiwain. Ano bang tawag yan sa Tagalog? Ito kaya sa amin, kisnitin sa Bicol. Kinikisnit yung natong. Para bukas ay gagataan na lang, lulutuin na lang, mabilis tapos na. Sabay kanta-kanta dahil ang lakas ng aming karaoke guys. Pinapatugtog namin para siyempre, sabi ng mga nag-comment, maka-attract din daw ng customer. Madami-dami din kasi itong ating kikisnitin na natong. Naku, napakasarap ng laing talaga. Favorite all time ng mga Bicolano. Kahit yung mga customer, naku, napaka-favorite nito guys nila. Halos everyday kang magluto niyan ay everyday din mauubos minsan. At dumating nga si Father, may dala-dala nitong kanyang mga kakao na nabilad at kanilang nilagay na sa kawali para lutuin. Ayan, tinanggalan na rin ng balat at bukas ay gigilingin na daw yan. Naku, mananawa na naman tayo sa chocolate guys ng kakao. Pure na pure and talagang masarap. Galing sa tanim nga yan ni Papa. Yung mga sinipsip natin noon, ayan, nandiyan na siya. Gagawin na siyang chocolate ni Lolo. Oh, sinasabi na nga dito sa batang to, naku po, favorite pa naman niya na chocolate. After nga rin sa taas, ay binabako ulit tong batang to dahil napakadumi, hindi pa pala ito naliligo. Naku, hindi ko na naaasikaso. Ay iyak yan ang iyak guys kapag naliligo kasi malamig daw yung tubig kahit hindi naman. Sabi niya nga sa akin ay gusto ko mabaho ako, ayoko maligo. Ewan ko kung may inis ba ako o matatawa ako eh. Tawanan nga yung mga nakarinig kasi talagang nag-iiyak siya at sumisigaw na gusto niya daw mabaho siya. Oh, san ka pa? Kapag nakaharap mo naman nga talaga yung maliit na version mo ay ewan ko na lang. Bubuhusin mo. Ano naman yung tanim mo? Wow! Okra! Nagtubo na yung okra? Wow! Wow! Galing nga! Ito nga palang dragon fruit na to ay dinala pa namin galing Louisiana. Nagtanim kami dito and ayan na siya ngayon. Halos 3 years na ito guys. Sobrang dami na and ang lalaki daw ng mga bunga nito na kulay red. May nakakita nga ito sa isang vlog ko guys and bumibili siya ng fingerlings. Fingerlings? Yung pantanim ba, magputo lang daw dyan. Pwede nang itanim yan yung mga magulang na. Kaso nga lang inawala na. Hindi ko na nasikaso. Ito nga pala ay si Umbo, yung kapatid natin na na-stroke. Kaya nagtanim-tanim siya dito ng mga gulay-gulay. Kasi tag-init na ngayon. Maganda magtanim-tanim ngayon. Noon kasi sobrang maputik dahil laging maulan so namamatayan lang yung mga tanim-tanim pero ngayon maganda na yan. Meron siya yan okra, patola, may mga sili, may sitaw. Oh, ito na yan. Uli. Masaya ang mamuhay sa Pilipinas, lalo na pagkasama mo yung mga mahal mo. Pero parang hindi halata sa mukha ko Sabi nga nila, kapag tumigil ka, talo ka. Kaya dapat tuloy-tuloy lang. Kailangan mo sipagan, kailangan madiskarte, at kailangan matyaga ka dito sa Pilipinas. Basta gumalaw ka lang, kapag hindi ka na gumalaw, ay stroke ka na yan. Yun na nga yung aso ang ingay. Naku po. Sige na, mamaya na ulit. Bye-bye. Thank you for watching. Oops, wait lang, pahabol ko lang itong nagawang chocolate ni Papa. Umaga na ngayon guys, inihabol ko lang itong video na to dahil nandito na si Papa. Nagpagiling siya nitong chocolate, 100 pesos yung bayad. Tapos nilagyan niya lang ng 1 kilo na asukal. So ayan, may instant tableya na tayo. Sino mga kumakain ng ganito? Ito nga ay medyo malambot pa ngayon. Ilalagay lang natin sa ref at titigas na yan. Iuhulma muna ni Papa dito sa stainless na lagayan. Ipaplat niya yan dyan. Tapos mamaya pag matigas na i-slice natin. Ayan, ganito. So meron tayong 2 llanera na malaki. Naku po, ang mga bata tuwang-tuwa na naman sigurado. Lalo na si Ella, favorite niya kaya to. Ay, saglit lang, may kakain pala. Hindi ko na napansin. Naghihiwa kasi kami ni Papa ng chocolate. Ganito na lang dito guys, pa isa-isa na lang yung kumakain. Hindi katulad dati na talagang wala kang tigil dahil mayat maya ay may tumitigil na sasakyan dito kumakain. Ngayon kasi 4 na yung kainan dito guys, kaya marami ng kakompetensya. Kumbaga, marami na silang choices. So, ito na guys, matigas na yung ating chocolate. Kaya hiniwa na ni Papa. Nagmamadali nga siya dahil nga pala pupunta siya dun sa kanyang bagong jowa. Yes po, si Papa. Naku po. Meron siyang pinupuntahan na si Lola, tinatawag na namin na Lola. Ay pinapadala sa kanya itong mga chocolate. Yun nga yung katulong niya sa pagsasangag ng mga buto at saka yun din yung nagtanggal ng mga balat ng buto nito. Kaya dadalhin niya dun yung kalahati ng chocolate para ipatikim. O, di pa? Asad ka pa? Talo pa tayo? Sana all na lang talaga may love life.